So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today is January 14, 2026 and our topic is all about who is Satan. So, our concept is all about Satan. Who is Satan according to the Bible? So, si Satan ay isang tunay na nilalang na nilikha ng Diyos bilang anghel, ngunit nagrebelde laban sa kanya. So, sa Biblia, siya po ay tinatawag na ahas, manilinlang at kaaway ng bayan ng Diyos. So, mula pa sa simula, sinikap na ni Satan na ilayo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan at pagdududa. So, sa Hardin ng Eden, kinausap niya si Eva gamit ang mga salitang mukhang matalino, ngunit ang layunin niya ay sirain ang tiwala sa Diyos. So, hindi lumikha na kasamaan si Satan, binabaluktot niya ang mga mabubuting likha ng Diyos. Gayunpaman, malinaw sa Biblia na kahit makapangyarihan si Satan, hindi siya kapantay ng Diyos dahil siya ay laging nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. So, ipinangako ng Diyos na darating ang supling na babae na dudurog sa ulo ng ahas, isang pangakong tumuturo kay Yesu Kristo na nagtagumpay laban kay Satan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, our Bible readings for today is all about Revelation chapter 12 verse 9, ASND version. At itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na siyang nanlilinlang sa buong mundo. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon ding kasama niya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Satan is the serpent of all. So, si Satan po ang ahas na nakita natin sa Genesis. Siya ang unang gumamit ng panlilinlang upang sirain ang relasyon ng tao at ng Diyos. So, ang kanyang pamamaraan na hindi nagbabago, palagi niyang ginagamit ang kasinungalingan upang sirain ang tiwala sa Diyos. Second, Satan is the accuser of believers. So, si Satan po ay tinatawag na taga-usig ng mga mananampalataya. So, ipinapaalala niya ang mga kasalanan upang dalhin ng tao sa guilt at condemnation. Ngunit kay Kristo, ang paratang ni Satan ay walang kapangyarihan. And lastly, Satan is the deceiver of humanity. So, si Satan po ay nanlilinlang hindi lang ng iilan, kundi ng buong mundo. So, ginagawa niyang mukhang tama ang mali at mukhang mali ang tama. Kaya kailangan ng discernment at katotohanan ng salita ng Diyos. So, ngayon nadako na tayo sa ating applications. So, your first application is submit to God and resist the evil. So, ang tunay na laban ay nagsisimula po sa pagsuko sa Diyos. So, kapag tayo ay nagpapasakop sa kanyang kalooban, nawawala ng puwang ang kaaway. So, kapag tinututulan natin si Satan sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay tatakas. Second is dwelling in temptation, free from it. So, ang tukso ay lumalakas kapag pinaglalaroan sa isip. So, tinatawag tayo ng Biblia na umiwas, hindi makipag-negotiate. Dahil ang pagtakbo palayo sa tukso ay tanda ng karunungan, hindi ng kahinaan. And lastly, speak God's word, believe it, and obey it. So, ang salita ng Diyos ang sandata laban sa panlilinlang ni Satan. So, tulad ni Jesus, kailangan natin gamitin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Kapag pinaniniwalaan at sinusunod natin ang salita, is nananatili tayong matatag. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of fleeing from Satan's temptation instead of dwelling in it. So, mahalagang tumakas tayo sa tukso kasi nga, ang pananatili dito is unti-unting nagpapahina sa ating resistensya laban sa kasalanan. So, sa devotion na ito, natutunan ko na si Satan ay tuso at ang kanyang layunin ay ilayo tayo sa Diyos, hindi agad sirain. So, ina-apply natin to sa ating buhay sa pamamagitan ng agarang paglayo sa mga sitwasyon, isip at impluwensya na nagdadala ng tukso at pagpuno ng ating isip ng salita ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ipinakita mo sa amin kung sino si Satan, kung paano kami magtatagumpay laban sa kanya. Lord God, tulungan mo kami magpasakop sa iyo, tumanggi sa tukso at mamuhay ayon sa iyong salita. Lord God, palakasin mo ang aming pananampalataya at pananatilihin mo po kaming nakatayo sa katotohanan ni Kristo. Ikaw ang aming tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen.